Isang mapagpalang araw o gabi sa inyong lahat. Ako po ay si Reggie Ahosan at ako ay naatasang talakayin ang mga iba't ibang pagpapakahulugan ng kultura. Ang kultura ay isang malawak na usapin at nakabase ang paglalarawan nito sa iba't ibang sitwasyon at konteksto. Halimbawa, maaaring may pagkakaiba o pagkakaparehas ang interpretasyon ng mga Pilipino sa kung ano ang kahulugan ng kultura kung ikukumpara sa mga karatig bansa nito. Ngayon ay talakayin naman natin ang mga pananaw at pagpapakahulugan ng mga eksperto sa kung ano ang kultura. Sa bawat kahulugan na aking babasahin ay susubukan kong magbigay ng aking opinyon ukol sa mga ito. Habang kayo ay nanonood, ay malaya rin kayong sumuri at magbigay ng inyong sariling mga interpretasyon. Upang masiguro naman ng inyong partisipasyon, sa dulo ng videong ito ay magbibigay ako ng iilang mga katanungan. Ang unang pagpapakahulugan ay mula kay Temberza taong 2008. Ayon sa kanya, ang salitang kultura ay may katumbas na salitang kalinangan na may salitang ugat na linang o sa salitang Ingles ay cultivate at linangin o to develop o to cultivate. Kaya ang kalinangan o kultura ay siyang lumilinang at humuhubog sa pag-iisip, pag-uugali at gawain ng tao. Ayon naman kay Salazar, nasa Constantino, kung ang kultura ay ang kabuuan ng isip, damdamin, gawi, kaalaman at karanasang nagtatakda ng angging kakayanan ng isang kalipunan ng tao, ang wikang hindi lamang daluyan kundi higit pa rito ay tagapagpahayag at impukan ng alinmang kultura. Ibig sabihin, malaki ang tungkulin ng wika sa paglinang at pagbuo ng isang kultura. Kung ibabase naman natin sa akda ni Edward Burnett Taylor na itinuturing na ama ng antropolohiya, ang kultura ay isang kabuuang kompleks na may malawak na saklaw sapagkat kabilang dito ang kaalaman, paniniwala, sining, moral, kaugalian ng mga tao bilang miyembro ng isang lipunan. Sa madaling salita, ang kultura ay matututuhan ng tao bilang miyembro ng isang lipunan. Dahil dito, magkakaiba ang paniniwala at kultura ng mga tao na mula sa iba't ibang lipunan. Sa pananaw naman ni Leslie A. White, ang kultura ay isang organisadong pinomena na sumasaklaw sa aksyon, bagay at iba pang kasangkapan, ideya at sentiment. Ibig sabihin, ang kultura ay kabuuang paraan ng pamumuhay ng isang sinusunod ng mga tao at binubuo ng lahat ng natututunan at naibabahagi ng tao sa isang komunidad. Ibig sabihin naman ito na ang mga taong kabilang sa kanilang komunidad ay ang mga responsable sa pagbuo ng kanilang sariling kultura. Naiiba naman ang pagpapakahulugan ni Donna M. Golnick at mga kasama niya sa kung ano ang kultura. Sinabi nila na ito ay ginagamit para sa maayos na paraan ng mga may kapangyarihan at mga makapangyarihang tao. Dahil ang mga taong may kaalaman sa kasaysayan, literatura at sining ang siya lamang may kultura ayon sa unang paniniwala. Ang paniniwalang ito ay binatikos ng ilang mga antropolohista. Lumalabas kasi sa pagpapakahulugang ito na ginagamit lamang ng mga makapangyarihang tao ang kultura upang pagsamantalahan ang mga tao na nasa mas mababang sektor o mas mababang uri ng pamumuhay. Ayon naman kay Hudson, ang kultura ay isang socially achieved knowledge. Nakukuha ang kultura sa mga kasamahan na nasa paligid lamang. Mula sa pagkabata, may mga kulturang nakukuha mula sa magulang, kapatid, mga kalaro o maging sa mga kapitbahay. Maging sa paglaki ng isang tao, may kulturang natututunan niya mula sa kanyang mga kagrupo, mga kaeskwela, kasamahan sa opisina o barkada. Patunay lamang ito na walang tigil ng impluwensya ng kultura sa isang tao maging sa kanyang pagtanda. Kaugnay nito, ayon kay Ward Goodenough, ang kultura ay patterns of behavior or way of life and patterns for behavior o designed for that life. May kulturang ginagawa o sinusunod dahil iyon ang kinasanayan o kinagisnan ng isang grupo o pangkat. Maaaring mga kaugalian o ikinikilos ng mga grupo ng tao na ginagawa o paniniwalaan nila dahil sa iyon lamang ang dapat sa grupo nila. Sa madaling salita, ang kultura ay nabubuo base sa pangangailangan o konteksto ng isang partikular na grupo. Sa huling pagpapakahulugan na ating tatalakayin, binigyang diin ni Temberza na ang kultura ay kabuuan ng mga natamong gawain,
mga natutunang huwarang pag-uugali at mga paraan ng pamumuhay sa isang takdang panahon ng isang lahi o mga tao. Ang lahat ng nakuhang gawain, mabuti man o masamang pag-uugali mula sa kinagisnan ay tinatawag na kultura. At dyan nagtatapos ang ating diskusyon patungkol sa kultura. Para sa inyo, ano nga ba ang kultura? At ano ang papel na ginaganapan nito sa inyong mga buhay? Ibahagi ang inyong mga ideya sa susunod pa nating pagkikita. Paalam!